Naku po mga tol, hindi maganda 'to dahil ang, tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay narating na nga daw ang tinatawag nilang boiling point, 'no? At dahil dito mga tol, ang, top US Admiral of the Navy Fleet in the Indo-Pacific ay nagbabala na gagawin daw nilang, ang Taiwan Strait ay ang isang hellscape mga kapatid o parang impyerno. 'No, kapag sakaling, umatake na ang China dito sa Taiwan mga tol. Kumbaga ang China kung mahilig silang mag-muscle flexing, talagang matitikman nila yung gamot ng sarili nilang kaangasan mga tol. Etong videong 'to papanoorin natin mula 'to sa Wyon mga kapatid 'no. Ayan, US 'no, prepares first line of defense in Taiwan. Plans to turn Taiwan straight into hellscape. Naku po. At eto na nga siguro yung pinapangambahan din 'no, ni, Pangulong BBM dahil nga malapit tayo sa Taiwan mga tol, posibleng madamay tayo rito dahil nga ang China ay talagang matigas ang ulo mga tol. Kaya talagang gusto nilang malaman kung hanggang saan ang ititigas ng ulo nila. Well, bago natin ito simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga kapatid. Tensions in the Taiwan Strait have reached a boiling point. Ayun 'no, kita nyo? Tensions in the Taiwan Strait have reached a boiling point. Kumukulo na mga tol, sumisingaw na. With the risk of an invasion from mainland China growing by the day, with Beijing's aggressive posturing intensifying, the top U.S. admiral has issued a stark warning, unveiling a strategy to turn the region into an unmanned hellscape should China attack. Here's more. So yun na nga mga kapatid 'no, nagbabala na itong Amerika na yung Taiwan Strait talagang gagawin nilang ano, malaimpyerno 'yan o hindi magandang lugar para sa mga katulad nitong nag-aangas na China mga tol. Ewan ko ba kung anong trip ni talaga 'tong China 'to 'no? Ang kulit eh. Wargaming yung Chinese invasion of Taiwan. Yan, ito yung hilig na ginagawa ng China kasi mga tol. Lagi silang nagkakaroon ng drill, lagi silang may nakaraan ginawa nila, sabi nila parusa daw nila doon sa bagong presidente ng Taiwan. So tulad nga nitong nangyayari nga mga tol, eto pinapakita ng China kung paano nila atakihin yung Taiwan. Kaso ang Taiwan mga tol, bukod sa pumapalag sila at hindi rin sila basta-basta, meron silang mga kaalyadong bansa na handang sumuporta at handang tumulong sa kanila. Dahil nga kapag ito ay nasakop ng China ay malaking kawalan din sa ibang mga bansa 'to dahil nandirito nga daw sa Taiwan yung, microchip na mahalaga 'no, sa lahat. Ayan, US Admirals chilling warning to Beijing. Nakakanginig. The situation in the Taiwan Strait has become a powder keg. With China's provocative military maneuvers and frequent jet incursions into Taiwanese airspace, fueling fears of an imminent invasion. Magaling sila ganyan mambulas. Mahilig sila sa ganyan. Yung pagpapakita nila ng ng puwersa nila, mahilig sila sa ganyan. Yun ang nakaka-bad trip sa kanila. Analysts warn that Beijing's patience with Taiwan's insistence on self-governance is wearing thin, raising the specter of an armed conflict in the heart of the Pacific. Against this backdrop, Admiral Samuel Paparo, the commander of the U.S. Indo-Pacific Command, has revealed a chilling strategy to deter Chinese aggression. Nako, ayan na. Nagsalita na yung US Admiral, no, at chilling strategy to deter o para hadlangan etong ginagawa ng China mga tol.
At kapag nagpatuloy at talagang gustong malaman ng China kung ano ang puwersa ng Amerika, kasi hindi ata nila nakikita kung anong puwersa ng Amerika, o baka naman minamaliit na ng mga Chinese o ng China government, mga tol, yung puwersa ng Amerika. At eto na nga 'no, nagbabala na ang Amerika na talagang meron silang gagawin. At yung Taiwan Strait, yung laging pinagdadausan ng pananakot nitong China, ay gagawin nilang hellscape. Dubbed Hellscape, the plan involves unleashing a massive swarm of unmanned systems, surface vessels, submarines, and aerial drones to engage and overwhelm invading Chinese forces. Grabe, kita niyo yung mga sinabi? Submarine, mga iba't ibang mga assets nila 'no, para talagang ipakita rin dito sa mananakop na China na kung gaano rin kalakas ang puwersa. Drones to engage and overwhelm invading Chinese forces the moment they cross the Taiwan Strait. Babala na 'to sa China. Nagsalita ng Amerika, mga tol, at tulad nga nung lagi nating sinasabi, mahirap pigilin kapagka talagang nagsimula na sila magbanggaan. This audacious strategy underscores Washington's commitment to defending Taiwan and deterring Chinese expansionism. Para pigilin, no, para pigilin yung pagpapalawig pa ng China ng kanilang nasasakupan, kasi yun nga talaga trip nila, mga tol eh. Unang-una, nabalita na marami silang 2 milyon daw yung ipinakalat nilang mga espiya sa iba't ibang mga panig ng bansa, ng mundo, sa iba't ibang mga bansa. Sa iba't ibang mga bansa, no? Pumapasok sa mga kumpanya na mga mahalaga. Ang dami nilang pinakalat na gano'n kasi ang gusto talaga nila, mga tol, sila maging sila maging top no? Sila yung mangibabaw eh. At ipinapakita nila sa pamamagitan ng puwersa nila, yung mga pananakot nila sa mga maliliit na bansa dito pa nga lang sa South China Sea. Kahit na mayroon ng umiiral na batas, meron ng UNCLOS, baliwala sa kanila, gusto nila ang masusunod. 'Di ba? Yung expansionism nila. Yun ang pinipigilan din ngayon ng ibang bansa, kasi nga komunistang bansa 'to, mga tol eh. Iba ang nito eh, iba ang mentalidad nitong mga 'to kaysa sa ibang mga bansa eh. Defending Taiwan and deterring Chinese expansionism. By leveraging the power of autonomous systems, Paparo aims to create a formidable first line of defense, one that could distract and disrupt Chinese forces long enough for the US and its allies to mobilize a more substantial response. Grabe, ang gagamitin nila yung mga unmanned. Siguro mga machine lang yun na hindi kailangan ng piloto, ng taong magkokontrol doon, no? Mga unmanned, mga kapatid, no? Habang yung mga puwersa nila ay kumikilos pa para sa mas malakas na pag-atake pa. So eto na nga talaga yung kailangan pa nating mas lalong paghandaan, kasi kapag pumutok 'to, mga tol, halimbawa talagang gusto ng China na talagang makita kung gaano na sila kalakas, sinubukan nila isang beses dito sa Taiwan, syempre to the rescue tong US, mga tol. Ang pinapangambahan ng marami sa ating politiko rito at gobyerno, posible talagang madamay ang Pilipinas. Tensions between Beijing and Taipei have been escalating for some time. China claims Taiwan as a breakaway province and has never ruled out using military force to achieve unification. The inauguration of Taiwan's new pro-democracy president, Lai Ching-te, further strained relations. Bureau Report, WION. Grabe. Ay, naku po. Marami tayong OFW rito sa Taiwan, 'di ba? Tas napakalapit pa nito sa Batanes, mga tol. Once na halimbawa pumutok ang labanan diyan, sabi nga ni PBBM, ang Pilipinas ay pwedeng maging area of interest ng China, mga tol, dahil nga malapit tayo sa kanila eh. So, ito yung pinapangambahan natin. Hindi man magmula sa atin, mga tol. 'Di ba kasi
Kaya hindi tayo pumapalag sa pambubulas ng China dahil ayaw natin magkaroon ng giyera. Ayaw natin magsimula ang giyera sa kanila o sa atin. Pero kapag nagsimula naman ang labanan dito sa pagitan ng US at China at Taiwan, damay pa rin tayo diyan. Posibleng madamay tayo diyan, 'di ba? So, talagang mahirap ang kalagayan mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.